El Filibusterismo, buod ng Kabanata 13, ang klase sa pisika. Isang pahabang silid ang nagsisilbing klase ng mga mag-aaral ng pisika. Ang mga kagamitang pang-agham ay nakakandado at ipinakikita lamang mula sa malayo na parang santo. Ipinapakita lamang ang mga ito kapag may dayuhang bumibisita sa paaralan. Idinadahilan ng mga namamahala na hindi natututo ang mga mag-aaral dahil sila raw ay tamad at mahina. Ang propesor ni Placido ay si Padre Milion, na kilala sa higpit at sa pagtuturo ng maraming asignatura. Ito ang unang pagkakataon niyang magturo ng pisika at nginitian niya ng may panguuyam ang ilang teorya nito. Hindi niya pinahahalagahan ang siyensya at nahahalata ng marami na siya ay namumuhi sa asignaturang itinuturo. Noong umagang iyon ay nagtawag si Padre Milion ng mga mag-aaral tungkol sa aralin sa salamin. Tinawag niya ang mag-aaral na kanyang napansing naghihikab. Nagsalita ito na parang pornograpo, ngunit agad din siyang pinahinto ng propesor. Tinawag ng propesor ang pansin ng mag-aaral at nagtanong tungkol sa uri ng salamin. Nagtangkang magturo si Pelaez, ngunit mali ang kanyang ibinigay na sagot at sinunod ito ng kamag-aral. Natawa ang propesor at ininsulto ang mag-aaral, kaya ito ay labis na napahiya. Muli siyang nagtanong, ngunit nalito ang mga mag-aaral at wala nang maisagot. Tinanong ng pari kung sasang-ayon ang mag-aaral sa kanyang sinabi. Nalito ang mga mag-aaral at nakita niyang nagsesenyas ang lahat na siya ay sumang-ayon. Muling nagtanong ang propesor tungkol sa salamin. Bumulong si Pelaez na bibingka raw ang sagot. Narinig ng propesor ang bulong ni Pelaez at pinaupo ang unang mag-aaral. Pinatayo niya si Pelaez at tinawag itong nagmamarunong. Wala ring maisagot si Pelaez kaya pabulong niyang hinihingan ng sagot si Placido. Napasigaw si Placido nang matapakan ang kanyang paa at siya ang pinatayo ng propesor. Tinanong ng propesor kung tama o mali ang sinasabi ng aklat tungkol sa mga metal. Sumagot si Placido na iyon ang nakasaad sa aklat. Sinabihan siya ng propesor na huwag ipalagay na mas marunong siya sa aklat. Ipinaliwanag ng propesor na ang salaming bubog ay may estanyong ipinahid sa likod at tinanong kung totoo ito. Sinabi ni Placido na iyon ang nakasaad sa aklat. Tinanong siya ng propesor kung sang-ayon siya na ang salamin ay maaaring metal na yari sa tanso o ibang metal. Umayon si Placido at inulit na iyon ang nasa aklat. Muling tinanong ang tungkol sa salaming bubog na pinakinis at pinahiran ng estanyo at muling umayon si Placido. Muling tinanong ng propesor kung ang tingga ay metal at umayon si Placido ayon sa aklat. Tinanong din siya kung metal ang merkuryo at sinagot niyang tila metal nga ito. Sinundan ito ng tanong kung paano maipaliliwanag ang salaming bubog kung ito ay salaming metal. Lalong nalito si Placido sa mga tanong ng propesor at pilit siyang nagpaliwanag. Nauutal siya sa pagsagot kaya napansing hindi siya handa sa araw na iyon. Bilang parusa, inutusan siyang mag-ulat at 3 ulit siyang nagkamali dahil sa nerbiyos. Tiningnan ng propesor ang talaan at sinabing mayroon na siyang 15 liban. Binalaan siyang 1 pang liban ay hindi na siya makapapasok sa klase. Inulit ni Placido ang sinabi ng propesor tungkol sa 15 liban. Sinabi niyang 4 na beses pa lamang siyang lumiliban at magiging 5 kung isasama ang araw na iyon. Malumanay niyang ipinaliwanag ang kanyang sagot sa harap ng klase. Ipinaliwanag ng propesor na minsan lamang siyang tumingin sa talaan, kaya 5 liban ang ibinibigay sa bawat mahuling lumiban. Nagulat siya nang aminin ni Placido na 5 araw na itong lumiliban. Sinabi niyang 3 beses pa lamang niyang nahuhuli si Placido at dapat sana ay 25 na ang liban nito. Inutusan niya si Placido na lumabas at dinagdagan pa ang kanyang liban dahil sa hindi pagkaalam sa leksyon. Pinigilan ni Placido ang sarili at mahinahong nagsalita sa propesor. Sinabi niyang kung bibigyan siya ng pagkukulang sa leksyon ay dapat alisin ang ibinibintang na liban sa kanya. Idinagdag niyang imposible para sa wala sa klase ang mag-ulat ng leksyon. Pinagalitan ng propesor si Placido at tinawag siyang pilosopo at pangahas. Sinabi niyang ang katotohanan ay hindi maaaring sirain ng paliwanag ng mag-aaral.
Itinanong niya kung hindi ba maaaring maging liban ang isang mag-aaral at hindi rin alam ang leksyon. Hindi na napigil ni Placido ang sarili at mariin niyang sinagot ang propesor. Sinabi niyang maaaring lagyan ng guhit ang kanyang pangalan, ngunit wala itong karapatang umalipusta. Nabigla ang buong klase sa kanyang ginawa. Nagsermon ang propesor tungkol sa kawalang galang at pagsagot-sagot ng mag-aaral. Hindi tumigil ang propesor hanggang matapos ang klase. Lumabas ang mga mag-aaral na walang natutuhan, na wala sa kanila ang oras at ang kanilang dignidad. Pagtalakay sa El Filibusterismo, Kabanata 13, ang klase sa pisika. May mga lugar na dapat sana ay ligtas magkamali. Isa na roon ang silid-aralan. Pero paano kung sa halip na matuto, ang natutunan mo ay matakot? Sa mga naunang kabanata, ipinakita ni Rizal ang kapangyarihan sa labas ng paaralan. Dito, ipinapasok niya tayo sa loob ng klase. Hindi na kalsada ang usapin, kundi isipan ng kabataan. Mula aksyon patungo sa desisyon, mula sigaw patungo sa tanong, at mula sa bayan patungo sa estudyante. Sa kabanatang ito, ipinakita ni Rizal na kapag ang edukasyon ay kontrolado ng kapangyarihan, nagiging instrumento ito ng pang-aapi, hindi ng pag-unlad. Ang tagpuan at sitwasyon, isang silid-aralan ng pisika. May entablado ang guro, may mga upuan sa ibaba ang mga mag-aaral. Tahimik ang klase, hindi dahil nauunawaan nila ang aralin, kundi dahil natatakot silang magkamali. Mahalaga ang lugar na ito dahil dito nakikita kung paano ginagawa ang kaalaman na parang pagsubok, hindi tulong. Sa loob ng klaseng ito, may otoridad ang guro, pero walang kapangyarihan ang mag-aaral. Sa kabanatang ito, malinaw na sunod-sunod na inilatag ni Rizal ang mahahalagang isyung panlipunan. Ang unang usapin, salamin at metal. Tunay na problema, hindi paliwanag ang layunin, kundi pagbitag. Ikalawang usapin, sagot ni Placido. Ang tunay na problema, mas mahalaga ang aklat kaysa pag-unawa. Ikatlong usapin, ang pagkakamali. Ang tunay na problema, ginagawang kasalanan ang hindi agad maipaliwanag. Paulit-ulit ang galaw ng sistema. May tanong, may pagkabigo, may parusa. Ngunit walang pagtutuwid sa paraan ng pagtuturo. Talakayin natin ang mga tauhan bilang larawan ng lipunan. Una, si Padre Milion. Siya ang guro at hukom sa loob ng klase. Hawak niya ang tanong at ang marka. Ginagamit niya ang kaalaman upang mangibabaw. Ang limitasyon niya, wala siyang interes sa tunay na pagkatuto. Pangalawa, Placido Penitente. Siya ang karaniwang mag-aaral. Marunong pero nauubos sa paulit-ulit na pagsubok. Siya ang pinatutunayang mali kahit ang mali ay ang sistema. Limitasyon niya, pagod na makipagtalo sa otoridad. Pangatlo, ang ibang mag-aaral. Mga nakaupo ngunit hindi nakikilahok. Mga natutong manahimik kaysa magkamali. Mga unti-unting nawawalan ng dignidad. Sa kabanatang ito, ang may kapangyarihan ang nagtatanong, ang mag-aaral ang sinisisi. Mga simbolismo sa kabanata. Una, ang salamin. Simbolo ng kaalamang dapat nagpapalinaw ngunit ginawang panukat ng kahinaan. Ang sumunod ay plataporma ng guro. Simbolo ng distansya ng kapangyarihan sa pagitan ng guro at mag-aaral. Sumunod, aklat. Simbolo ng kaalamang ginawang batas imbes na gabay. Ipinapakita nito na ang problema ay nasa estruktura, hindi sa isang estudyante. Sa kabanatang ito, malinaw ang tinutuligsa ni Rizal. Tinutuligsa ni Rizal ang edukasyong walang malasakit. Binabatikos niya ang sistemang ginagawang sandata ang aralin. Kung ang paaralan ay marahas sa isip, ang lipunan ay magiging marahas sa tao. Ugnay sa panahon ng Kastila,
Sa kabanata, may guro na may kapangyarihan, may mag-aaral na walang boses, may tanong na hindi para magturo kundi para manghuli, may pagkakamali na ginagawang kasalanan. Ganyan din ang sistema noon. Ang Kastila ang nagtatanong, ang Pilipino ang dapat sumagot. Kapag mali ka, ikaw ang may kasalanan, hindi ang sistema. Hindi nila gustong matuto ang Pilipino, gusto nilang sumunod ang Pilipino. Hindi nila ginagamit ang edukasyon para magpalaya. Ginagamit nila ito para ipakitang sila ang matalino, ipakitang sila ang tama, ipakitang tayo ang mali. Kaya naman ang silid-aralan sa kabanata ay parang maliit na bersyon ng pamahalaan, maliit na bersyon ng simbahan, maliit na bersyon ng kolonyal na kapangyarihan. Sa puntong ito, tanungin ang iyong sarili. May mga desisyon bang ginagawa ng may kapangyarihan na nagpapahirap sa nakararami kahit alam nilang may nasasaktan? May kapangyarihan bang ginagamit upang pigilan ang pagbabago at panatilihin ang kontrol? May mga pagkakataon bang itinatago sa likod ng patakaran ang hindi makatarungang gawain? Kung ang sagot ay oo, buhay pa rin ang mensahe ng El Filibusterismo. Kung ang paaralan ay nagtuturo lang kung paano sumunod, hindi kung paano mag-isip, edukasyon ba ang tinatanggap natin o pagsasanay sa pagiging sunod-sunuran?